hadlang kasi sa kanila, tatanong nyo kung sino ang talagang kaaway. Lahat siyang kaaway. Kasama na yung dalawang grupo, yung Dilaw at Pink at saka yung mga komunista rebelde. Pati ang administrasyon. Kasi si Inday Sara ang hadlang eh. She's the only obstacle for them to assume to succeed to the presidency of Marcos Jr. Kaya nagkakaisa yan, whether we like it or not, whether they like it or not, they have to combine their forces against Inday Sara. Common enemy si Inday Sara. Kaya, okay magtataka na, ayan, nag-file ng impeachment, yung administrasyon naman magpapile ng criminal cases, at yung kaliwa naman, tuloy-tuloy din. Lahat ng klase. Sigurado yan. Yun lang naman ang agenda talaga. Remove Inday Sara sa daan patungo sa panguluhan sa 2028. Opo. Pero paano naman po yung magiging tingin ninyo nga magiging parang kinabukasan o magiging sitwasyon ni VP Sara sakali po nga na may mga maghikayat pa rin sa kanya sa 2028 kasi ngayon pa lang talaga ang dami ng humahadlang para sa kanya, yung nga pong nabanggit ninyo. Ganito yan, Ganito yan. If they succeed in disqualifying her because pag na-convict siya sa impeachment, she can no longer run. Hindi lamang sa papan, kahit sa mayor ng Davao, kahit konsyal, kahit barangay kapitan, disqualified na siya. Mawawala na siya. Kaya hindi ba sinabi niya, if they impeach me, tapos na ako. Ibig sabihin, talagang wala na siya politically. She'll be dead. Hindi na siya makakatakbo unless you declare a revolutionary government o magkaroon ng kudita o magkaroon ng revolusyon sa taong bayan. Basta kung normally, wala na siya. Kaya nga, nag-usap kami ni Presidente Duterte and he agreed with my suggestion na kung si Inday talaga iko-convict nila o ipakukulong nila, hindi na makakatakbo, Robin Padilla tayo. Yun ang walang tatalo. Ngayon, ang mahalagang tingnan natin, kung ituloy nga nila, ituloy nila ang conviction whether dyan sa loob ng Senado o sa loob ng Korte. Ang tanong dyan, ano kaya ang mangyayari? Opo. Ibang kwento na yan. Ang taong bayan will not allow that to happen. They cannot stomach that kind of injustice, that kind of oppression, that kind of violation of the Constitution. They will rise. They will rise publicly against those powers that be. At dyan magkakaalaman. Baka magkaroon tayong deja vu. Ang ibig sabihin, pag wala nang ibang tatakbong presidente, maliban kay Inday Sara, dahil kung i-disqualify nila o ikukulong mo yan, si Robin Padilla ang pinakamatinding magiging kalaban ng tatlong puwersang yan.